Magandang umaga sa inyo mga kaibigan sa makakapanood ng ating video ngayon ay bigyan natin ng pansin ang karaingan ng mga kababayan natin na nagsiservisyo sa mga barangay health center, ang mga barangay health worker, sapagkat kamakailan lamang mga kaibigan ay pinasalamatan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang mga barangay health workers sa ginanap na pagdiriwang kamakailan lamang. Ito ay batay sa House Bill 7647 noong na may petsang Abril 7 kada taon ay tinatawag ng Barangay Health Workers Day. As of now, as of November 24, 2025, noong nakarang taon ay mayroon ng 86,504 na barangay health workers sa buong bansa. May mahigit na 6,000 general clinic laboratories, birthing homes o bahay panganakan, at merong kabuuang 42,000 health facilities sa buong bansa. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ang sakripisyo, dedikasyon ng mga tinaguriang bagong bayani ng makabagong panahon ay naglalaan ng mahabang oras para maghatid ng mga pangunahing pangangalaga o pangunahing pangangailangan sa kalusugan, na sila ay overwork o ika nga ay napapagod na, nagdaranas ng matinding pagod sa pagsisilbi sa mga mamamayan sa mga komunidad, at sila rin ay naturingang undercompensated bilang mga public servants. Batay sa ginawa nating survey, sinabi ng presidente ng BHW dyan sa San Fernando, Sibuyan, Romblon, sa katauhan ni Binibining Mariami Persiana, sana ay magkaroon ng insentibo ang mga barangay health workers, na ito ay kanilang ipinagsusumamo sa pamahalaan, hindi lamang sa Department of Health maging sa national government. Ang mga BHW ay walang natatanggap na allowance galing sa Department of Health. Ang tinatanggap ng mga BHW na karaniwan lamang yung honorarium mula sa local government units, na ito ay 700 kada buwan, at sa loob ng isang taon ay 6,500 ang kanilang honorarium. Sa hindi lang nasusunod yung Magna Carta ng BHW, yung Magna Carta benefits ng mga BHW na ibinibigay, na dapat ay makatulungan, ay binibigay sa kanila yung kompensasyon na nagagarantiya ng 3,000 piso ang kanilang honorarium. May transportation allowance, mayroong subsistence hazard allowance, may insurance coverage at health emergency allowance, lalo na kung mayroong pandemya katulad ng COVID-19. At batay sa Section 15 ng BHW Benefits and Incentives Act of 1995, ang number 7883 na naipasa noong February 20, 1995, dapat ay isubsidize ng national government ang required moratorium o honorarium para sa mga 3rd hanggang 5th class municipalities sa buong bansa, sapagkat ang pag-deliver ng health services sa mga liblib na mga lugar, lalo tumatawid pa ng ilog, umaakyat ng bundok para marating ng ito ang isang komunidad
na minsan ay mapanganib, lalo na kung kung ito ay infested ng local terrorist o ang NPA. At tama ang sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na ang BHW ay ang makabagong bayani ng makabagong panahon, subalit kinalimutan na suklian ng makatwirang kompensasyon ang kanilang mga serbisyo. Ako ay kasama sa nananawagan ng mga OH o mga BHW na merong sa mga kinaukulan na lalong-lalo na kay Senador Rodante Marcoleta, sapagkat meron namang matapat na layunin at makatarungan yung kanyang mga paglikha ng mga batas para matulungan ang mga underprivileged na mga naglilingkod sa ating mga barangay, lalo na nga binabanggit natin yung barangay health workers, na sana ay ripasuhin yung kung meron bang ripasuhin ng mga batas para maging makatarungan naman ang compensation ng mga BHWs, maging ang mga kapgo, sapagkat ito ay natalakay na rin ng butihing senador na para sa kagalingan at yung kalusugan ng mamamayan sa mga komunidad ng buong bansa, at sana ay matugunan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng paglikha ng mga batas. Kahit nananawagan kami kay Senator Rodante Marcoleta, tulungan niyo po ang mga naglilingkod sa mga barangay, ang mga BHW workers, sapagkat sila ang pangunahin na nangangalaga sa mga pasyente bago pa dalhin sa mga ospital. Maraming salamat.